Alright guys, today magkakaroon tayo ng shoe review ng 361-degree AG Zen 6. Ito na yata ang pinaka-pogi and pinaka-high-tech na Zen sa buong series. Explain ko kung bakit guys, samahan nyo na ako, i-review ko na to. Let's go! Hey, I ain't never giving up. Said I never give up. Pero bago tayo mag-start, kung first time mo pa lang sa channel na to, mga ganitong content naman yung hilig mo, mga shoe review, mga fitness-related videos, mag-subscribe ka na. I-click mo na rin yung bell icon para lagi kang updated sa mga next videos ko. Isa sa pinaka-paborito kong series sa lahat. Nag-umpisa ako nung nagre-review ako nito. Nagamit ko yung 3, yung 4, yung 5, ngayon 6. No, yung Zen. Nagamit ko rin yung 1 nila, yung Zen 1. O yung Zen 0 ba yun? Parang ganun. Nagamit ko rin yun. Mula noon hanggang ngayon, na-test ko siya. Sobrang sikat nito. Actually, ginagamit talaga ni Aaron Gordon yung kanyang Zen na shoes. Na yung Zen 3, lagi siyang nakikitang gumagamit noon. Actually, yun yung naglalaban eh. Yung Zen 3 and ito. Pero parang mas napupugian ako dito eh. Alin ba sa inyo guys? Mag-comment nga kayo sa baba. Zen 3 ba? O itong Zen 6? Sige nga, pag-usapan na nga natin, aesthetic and material na tayo kasi pinag-uusapan na natin itsura. Ano to eh, mid-cut to low-cut? Parang-parehas naman sa mga iba pang Zen. Pero guys, napansin ko, ang daling ipasok ng paa dito. Nakabuka po kasi talaga siya. Napansin ko lang. Easy to wear po ito. Kahit na medyo snug fit siya, mamaya pag-uusapan natin yan. Yung uppers niya po, gumamit po ng Lino Weave uppers. Tinatawag po nila yung technology na Z-Weave. Ayan po. Meron pang mesh sa ilalim. So, napaka-breathable and comfortable naman. No, yung Lino Weave, mga ano po yan eh. Mga premium na uppers yan. Nilalagay lang sa mga Jordan, no, sa mga mamahaling basketball shoes. Kasi, ano nga, supportive pa rin. Kahit pa, napaka-breathable. And lightweight pa, di ba? Mamaya pag-uusapan natin yan. May mga TPU plate dito guys for lateral containment. May torsion plate din sa ilalim and arch support. Gumamit po ito ng Energy X foam and ng Quico Tech foam, no, dito sa forefoot. Parang bilog lang po siya dyan. Nakalagay Quico Tech inside. Unique yung itsura niya eh. Pero parang ka-shape niya nga yung ano eh, yung AG5. Tama ba? Pero unique yung itsura nito. Ang pogi. Ang dami pa magagandang colorway. Parang meron akong nakitang 5 colorway nito so far. Ito yung pinakamaganda. And gusto ko rin yung parang yung sintas niya, no? Papunta sa side yung sintas. Iba yung fit. Iba yung pakiramdam. Mamaya natin pag-uusapan yan. So yun guys, pogi eh. Premium yung pakakagawa. Ang linis ng pakakagawa. Walang mga glue na nakalabas. Yung built-in quality, top-notch to guys. Talagang premium shoes. Isa to sa mga mahal na sapatos ng 361 degree ngayon. And talagang pinapakita naman nila sa pakakagawa nila, sa quality nito. Plus hindi siya bulky. Parang nga siyang AG5 talaga. Hindi bulky. Pwedeng ipamorma. Pwede sa pantalon. Parang ganun. For me, no? So dahil dyan guys, bibigyan ko to aesthetic and material 9.5 out of 10. Almost perfect. Kung kinarbon fiber nila to, alam nyo na. Next, punta na tayo sa traction and outsole. Feeling ko ito yung kanyang best selling point. Kasi, hindi talaga nag-attract ng dust. Hindi ko naman to pinunasan. Wow! Napakalinis pa rin. No need to punas-punas at all. Another day, another slay. Period. Kung ganon, di ba? Kung hindi mo na kailangan magpunas, syempre yung traction nito talaga top-notch. Ang ganda ng rubber compound na ginamit. Anyway, a solid rubber outsole po yan with circular pattern. Yung circular and herringbone pattern, yan yung subok na pattern. Ayon sa pag-aaral, yun talaga yung mga nakakapit. So, circular pattern po yung ginamit dito. At kaya ko rin sinabing parang ito yung best selling point niya. Kasi makapit siya indoor, makapit pa rin siya outdoor. Hindi siya nag-a-attract ng masyadong dust outdoor, and durable enough siya outdoor. Parang isa to sa best traction na na-try ko. Kahit ganun ninyo yung kamay nyo guys, kahit ganun ninyo yung kamay nyo pa lang, kumakapit na po talaga. So, and by the way guys, umaangat din yung outsole dito. No? Ito na yung nagiging uso eh. No? So kung para kayong Kyrie Irving, umaabot sa ganyan, yung inyong angle ng paa minsan pag nagko-crossover, very shifty kayo ng point guard, parang ang Kyrie Irving, covered pa rin kayo, hindi kayo dudulas basta-basta. And guys, no, pansin ko nga sa kanya, parang Kyrie rin tong shoes na to, may pagkaganon, kasi parang may pa-arc to eh, parang hindi siya flat, parang may pa ganon, may arc.
may curve sa ilalim. Yun yung pansin ko lang, hindi sobra. Pero yun yung naramdaman ko. So dahil dyan guys, traction and outsole, bibigyan ko po ito ng perfect 10 out of 10. Next, punta na tayo sa safety and support. Isa rin ito sa kanyang mga best selling point. Napakaganda po ng heel counter niya. Stiff enough, very supportive. Dahil umaangat siguro to, itong outsole. Rigid dito, rigid enough. Tapos, umaangat pa yung TPU dito sa side to act as a side wall. Pag nag-move kayo from side to side, Euro step, jab step nyo, covered kayo nito. Itong umaangat na TPU plate na to. Yung uppers niya, very supportive na rin. Itong Z-weave, itong Lino weave uppers niya, very supportive. Mararamdaman mo talaga yung lockdown. So, yun nga, parang for me, parang ito yung pinaka-supportive na Zen shoes. Plus, meron pa siyang arch support. Wala nga lang guys ng parang image sa internet pa rin so far ng kung gaano kalaki yung torsion plate niya. No? Pero ito guys, maganda, makapal yung torsion plate. Ang lupit ng torsional support nito, twisting support, iwas tapilok po talaga yung technology nito. Okay din, medyo makapal naman yung outrigger, medyo lumalabas naman dyan. So, dahil dyan guys, safety and support, bibigyan ko po siya ng perfect pa din. 10 out of 10. Kasi all throughout, lahat ng hinahanap ko, nandito naman, rigid na heel, magandang lateral support, TPU plate, and may arch support. Sa mga flat-footed nating brothers dyan, mga ka-ballers dyan, covered kayo nito. May arch support po siya. Hindi, wow. So next, punta na tayo sa fit and comfort. Umpisa natin sa fit, no? Kasi dito medyo nagulat ako. Important guys, makinig kayo. Binili ko, usually naman Euro 45 talaga ako. Size 11 po siya nakalagay dito. Snug fit po ito. No? Snug fit po siya. Kaya kung kayo wide footer, one size up dapat ang gawin nyo dito. No, usually yung size 11 sa kanila sa akin, saktong-sakto. Dito, medyo snug ako eh. No, and hindi na rin ito mag-expand guys ha. Hindi nyo rin madadaan sa paluwag-luwag ng sintas kasi yung sintas niya dito ayan no. Narrow na yan no. Masikip na dito no. So kahit luwagan mo pa siguro konti, ang ganda ng ng feel nito for support nitong ganitong lacing system. Ang ganda for support. Pero for fit, dapat ma-perfect nyo, dapat mag one size up talaga. Lalo na sa wide footer, one size up. Guys, ako nga, makinig. Dapat sa tingin ko, for perfect fit, nag one size up ako. Siguro kung wide footer nga, 1.5 size up. Pero malambot guys, malambot. Kasi nga mesh yung loob, well padded naman dito. Dito lang sa side na to, dito sa middle side, parang medyo nakulangan ako. Yung tang niya, well padded, ang kapal ng padding. Wala namang heel slippage. Kahit parang nakabuka to walang heel slippage. Maybe because snug fit na nga talaga siya. Marami pa rin forefoot flex. Step-in comfort, sakto lang. Kasi itong Energy X, medyo nasa siya eh. Nasa stiff side siya. Nasa bouncy, stiff side na foam. Pero mid-cut naman, so mobile yung ankle ninyo, nakakagalaw na maayos. Medyo may kagiwigatan. Nasa 400 grams din siya. Pero sakto lang. Kung forward ka, sakto pa rin to. Hindi mo iindahin. Hindi naman kasi masyadong ramdam na ganun siya kapigat. So dahil dyan guys, fit and comfort, bibigyan ko po siya ng 8 out of 10. Medyo bumaba kasi nga yung fit, kailangan mo ma-perfect yung fit and yung padding dito sa medial side lang naman. Yun lang naman yung kailangan nyo. Next, punta na tayo sa cushioning. Gumamit po ito ng full length na Energy X foam na merong Tricotech pod sa may forefoot. Good thing kasi nandito siya kasi ito yung pinaka-explosive na part. Dito tayo nag-explode. Dito tayo tumapi ng tatalo natin. Energy X actually bouncy na rin siya. Kaya ako nasabi kanina parang nga siyang pang-point guard talaga. Parang pang wing player, hindi siya yata pang heavy centers. Kasi nga, very responsive siya. Okay yung court feel nito. Mataas pa rin yung court feel niya. Low to the ground. Nakakagulat for a Zen. So, very responsive. You will feel fast. You will feel quick. Very bouncy na foam. Pero on a stiff side. Yung impact protection, sakto lang. Hindi rin siya plush. Wala siya masyadong compression marks. Mayroon namang konti. Wala masyadong compression kasi natakpan pa nito
nitong TP na to. So, wala masyadong compression. Pero okay naman. Okay naman yung tuhod ko. Hindi naman siya sumakit nung ginamit ko to. Kahit na hindi naman sa tabla ko siya nilaro, okay pa rin yung tuhod ko. Wala reklamo. Actually, siguro dahil yun sa Quicotech pa rin. Kasi yung Quicotech, ito guys, na Quicotech, ito yung kanilang premium foam. Nilagay nila sa mga pinakamamahal nilang sapatos. Maganda po yung impact protection nun. Maganda pa rin yung kanyang shock absorption. So, kaya siguro hindi ko naramdaman sa tuhod. Pero mataas pa rin ibibigay natin. Kasi kung point guard ka, magugustuhan mo talaga to, low to the ground. So, dahil dyan guys, bibigyan ko po ito ng 9 out of 10 sa cushioning. Mataas pa rin dahil nga, wala namang naramdaman yung tuhod ko eh. Parang sa comfort lang ako nagre-reklamo. And may konting bounce pa rin na bibigay ito Ayan may snapback pa rin yung torsion plate niya. Kaya mataas pa rin po ang binigay ko. Parang very bouncy, very responsive shoes po ang Zen 6. Next, punta na tayo sa breathability. Napaka-breathable naman po nito guys. Tingnan nyo. Butas, makikita nyo. Yung kamay ko sa loob, makikita ninyo yun. May butas pa dito. Ayan. Yung tang niya, malaki na yung butas. Mesh naman dito. So, very breathable all throughout naman talaga, guys. Mesh din dito sa medial part So, dahil dyan, guys, di na natin kailangan patagalin. Breathability, 10 out of 10. Kahit buong araw kayo outdoor, mainit, 12 o'clock ng hapon, tirik yung araw, di kayo magpapawis dito. Last guys, price tag. So guys, nasa 4,500 to 4,000 siya ngayon, no? Pero huwag kayong mag-alala guys, maglalagay ako ng discount code dyan, discount voucher po dyan sa baba. Gamitin ninyo para maka-discount po kayo dito, no? Minus 500 yata almost yan. Tingnan nyo na lang guys, no? I-click nyo na lang guys, gamitin nyo yan. Kasi hindi kayo magsisisi dito sa Zen. Mula noon hanggang ngayon, ang Zen series ang pinakasikat nila, pinaka-high performance nila ng sapatos. Kaya nga ginagamit din ito ni Aaron Gordon talaga. Pogi pa. Pwede pa pamorma. Pwede pa sa other sports kasi low cut siya. Low to the ground. Pwede pa lakad-lakad, di ba? Sulit pa rin. Kung marami ka pa rin namang magagamit sa kanya out of it, di ba? You get what you pay for. The signature shoes. Hindi, wow. So dahil dyan guys, bibigyan ko to ng 8.5 out of 10 sa price tag score. Kasi sulit pa rin naman siya. Guys, gamitin nyo yung link ko para maka-discount po kayo ng malaki. Okay? And ma-recommend ko naman talaga to sa mga guardia, mga wing player, 1, 2, 3. Ma-recommend ko to. Na gusto ng low ride, na gusto mo shifty ka, low profile nga, na maganda yung court feel, bagay na bagay ito sa'yo. Pero kung naghahanap ka pa ng iba pang point guard shoes dito, i-click nyo lang yan, mga link na yan. And yung bilog dito, papindot na rin po para makasubscribe po agad kayo para lagi kayo updated sa mga next videos. Kung marami po salamat sa panonood, mag-ingat po kayo palagi and lagi nyo rin po tatandaan. So always, drink your protein. Bye!